Nako, hayun na nga mga kababayan, nilangaw ho yung consultative meeting ng Blue Ribbon Committee ngayong umaga. Paano ba namang hindi lalangawin? Ito kasing si Sen Risa, naging senador at nagtrabaho na siya sa PhilHealth at lahat-lahat. Ganyan pa rin ho siya mamorma. Anak ng toka, wala nang laman ng utak. Nako. Ang hina mo na nga, puro index card ka na nga. Hindi mo pa ayusin yung forma mo. Aura na nga lang puhunan mo, pumapalya ka pa. Mantakin nyo mga kababayan, magpipilipinyana ka na 1 pulgada ang haba. Ngayon pa lang ho tayo nakakita niyan. Ma'am, please lang ha. Yan na nga lang puhunan mo, pormahan at aurahan na lang. Kasi pagdating sa debate at talagang banatan, hindi ka makakapalag. Paano pagka nagkaroon ng debate sa 2028 presidential election? Ang gagawin mo, magsusuot ka na lang ng damit na ganyan. Daanan na lang natin sa forma, ganon. Okay lang sana talaga kung maporma eh. Pambihirang yan. Tingnan mo naman to. Ginawa kang sewing machine ni Pambansang Dalaga. Kasi sobrang haba talaga, anak ng toka. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Simple lang yan. Diba? Saka nyo na yabangan itong si SP Alan. Ayan ho kasi mga kababayan. Saka nyo na, pagka nag-live si Sen Alan, average siguro, no? Average viewer, ha? Sa buong video niya, 100,000 na nanonood. Okay? 100,000. Ibig sabihin, yung mensahe niya, mas maraming nakakapakinig, mas maraming tumatanggap, at maraming gustong umintindi doon sa mga punto de vista niya. Habang ang consultative meeting ng Blue Ribbon kanina, nagpick ho yan siguro pinakamataas na yung 7,000. Ito, sa iba't ibang platform. Ito kasi halimbawa yan sa Senado. Official live yan. Ha? Para maintindihan lang ng ating mga kababayan yung konteksto ng ating pinag-uusapan. Itong kay SP Cayetano, isang video, live pa lang niya yan. Wala pa yung mga magre-recontent, magre-re-upload, magre-re-live sa iba't ibang platform, sa iba't ibang channel, sa iba't ibang pages, okay? Ito ho, sa kanya pa lang ha, hindi pa kasali yun sa atin. PH update kasi ano yan eh, nagpipik ho tayo minsan 150, 200,000. Pagka yung kay SP Cayetano ating pinag-uusapan, sa kanya pa lang, iba ho kasi yung live viewer at yung manunood pagkatapos ng live. Tapos magtototal yan, ilang million, 5 million, 10 million, kung gaano karami. Pero yung live viewer kay SP Cayetano pag nag-live siya, 100,000. Ganong karami ang gustong umintindi, gustong marinig ang kanyang mga punto de vista. Ito ho mga kababayan, na partida, official YouTube channel ng Senado, 7.1. Nag-pick ho siguro yan hanggang mga 8, 9 ganon. Tapos add ho natin yung sa GMA. Ito ho sa GMA, 5.4. Malaking channel na yan, malaking network na yan. Pero nag-pick lamang ho siya ng 5.4. 5,400 live viewers. Ito naman ho sa Facebook, 7.2. Ito ho kay SP Cayetano, isang platform at yung Facebook page pa lang ho niya yan. Pero umabot ng 100,000 yaang isang live niya na yan. Ngayon, dito pa lang ho mga kababayan, makikita na natin kung sino ang gustong marinig ng ating mga kababayan. Kung sino ang hinihintay nilang magsalita. Diba? Hindi yung naratibo. Hinihintay nila kung ano ang sasabihin nitong si SP Cayetano. Bakit? Kasi kung mabubuisit ka, alam nyo naman yan. Yung mga kasama nga natin dito, pagka hindi na masikmura yung ating mga pinapanood, para silang pinapatakan ng kandila sa mata. PH, hindi ko na talaga kaya. Diba? Ayoko nang panoorin. Ganun ang sinasabi nila. Ngayon ho dito, bakit merong ganyang karaming manunood kay SP Cayetano kung gayong walang suporta ang sambayan ng Pilipino sa kanya? Diba? Kasi kung ayaw mo yung pinapanood mo, kung hindi ka agree o kung sa aminin natin at hindi, ngayong mga panahon na to, ang social media masyadong kumbaga masasabi nating napaka-unique ng social media. Hindi ka gaya sa traditional media pagka ayaw mo pinapanood mo. Sa ayaw sa gusto mo, kung yun ang channel na lagi mong pinapanood, hindi mo man ililipat kasi patalastas sa kabila. Diba? Nasa GMA ka, gusto mong ayaw mo pinapanood sa GMA kasi yung nagsasalita, nakukups ka dyan, ayaw mo pakinggan yung sinasabi niya. Diba? Lilipat ka sa channel 2, patalastas naman dyan. Pupunta ka sa channel 5, patalastas din dyan. So, pagdating sa mainstream media, wala ka talagang choice. Pero pagdating sa social media, kung ayaw mo sinasabi ng iyong pinapakinggan, aalis ka na kagad dyan. Pero dito kay SP Cayetano, makikita nyo, 100,000 ang live viewer niya. Kaya pagkatapos ng kanyang live, talagang umaabot ho ng 5 million. Diba? Ganun ho kadami, ganun ho karami ang nanonood sa kanya at hinihintay kung ano sasabihin niya. At dahil dyan, talaga namang kitang-kita kung sino ang pinapakinggan, gustong panoorin na sambayan ng Pilipino. At kung kanino side ang mas interesado silang pakinggan. Kasi kung ito yung hinihintay itong dapat ang ating mga kababayan talagang pinapanood yung mga kaganapan na yan sa Senado. Noong kaninang nagkaroon sila ng consultation meeting dyan sa Blue Ribbon Committee. At dahil dyan, papakita ko sa inyo kung isa sa mga dahilan kung bakit ayaw nang panoorin na sambayan ng Pilipino, yung hearing na yan. Pakinggan ho natin itong si Risa Hontiveros na ginawang sewing machine itong si Pambansang Dalaga. I actually would not want to dignify parang siningit na doon sa salaysay. But nevertheless, I mean... Dignify, siningit sa salaysay. Hindi. Election period yun. At alam mo talaga na, alam mo sa kaibuturan ng puso nyo kung anong katotohanan. Ngayon, ang sambayan ng Pilipino ang mag-aano dyan nila ang huhusga sa inyo kung tumanggap kayo o hindi kayo tumanggap. Kasi kung hindi kayo tumanggap, saan napunta ang pera? Nakasaldi ko lahat, gano'n? Tuloy tayo. Here to listen, Mr. Chairman. Thank you.
Thank you very much, Senator Soto, Senator Rizal Ontiveros. Next si Senator Risa. Salamat po Mr. Chair at magandang ito na. umaga po sa lahat. Eto Wala na. pong iniiwasan ang bagong mayorya ng Senado. Oh. Pero sa kahit anong investigasyon, Naku. dapat ebidensya ang mangibabaw. Ang nangyari dyan. Ang nangyari dyan, madam. Hindi ka na mukhang kortina. Mukha kang tama nga yung pagsasalarawan ng larawan nitong si nitong si Pambansang Dalaga. Ano man to pa? Mukha kang sewing machine. Ikaw ang dahilan kung bakit nilangaw ang hearing. Diba? Si Risa Hontiveros yung talagang dahilan. Siya man wala kahit sa hindi. Kung bakit nagkaganyan mo lang nanood dyan sa hearing ng Blue Ribbon, kasalanan ho ng ali na yan. Ang dami mong damit. Nakakato ko. Alam ko yung size hanggang dito. O ba't umabot ang pambihira naman yan, oo. Naging meme ka na naman tuloy sa social media. Langya ka. Di kwento lang. Yan pong gusto sana nating alamin ngayong araw. Pero ang 18 ex-bodyguards, hindi po sumipot ngayon sa Senado. Hindi, nasa Senado sila, madam. Nasa Senado sila, press con nga eh. Kasi ang nakakatakot lang dito malamang sa malamang baka i-contempt sila, pakulong sila. Oportunidad po sana ito para malaman kung ano ba talaga ang totoo. Pero ang resource persons ay wala dito para patotohanan ng kwento nila. Sayang po. I recall a quote which says, "Truth doesn't mind being questioned. A lie does not like being challenged." Salamat po, Mr. Chair. Pinakahaba-haba mo yung damit mo tapos ganun na kaikli ang sasabihin mo. Parang merong imbalance. Merong imbalance sa damit mo at sa sasabihin mo. Kulang ba? By the way ha, hindi ko na nakikita yung alter ego mo sa gilid. Hindi ko na nakikita. Saan na napunta yun? Yung mukhang pinaglihi sa sama ng loob. Yung kanyang, yung executive secretary niya. Yung, basta pangit nun. Makapangit ka naman PH. Next. Maraming salamat po, Senator Risa Ontiveros. Thank you po. Antivirus, oh. Before we go to the questioning in the matter of the order of arrival of our colleagues, unahin po natin mamaya. Walang questioning dito. Ang mangyayari yung consultative meeting yan. Di ba magmi-meeting kayo? Hindi hearing yan. So talaga, pagkatapos mo sinabing consultative meeting, hearing naman ngayon. Ang gulo mo, Erich. Gusto nyo makita yung mga katabing girls ni Erich? O, susunod na video. Abangan nyo mga kababayan. O, ilan na ba yung views nitong na to? Video Yes, na to? Senator Senate Pro Tempore Win Gatchalian, followed by Senator Raffy Tulfo, Senator JV, Senator Bam, Senator Soto, and Senator Rizal Ontiveros. Of course, after the chairman, it will be the vice chairman, and then the Senate Pro Tempore. And let us now, before we go to the presentation of the various agencies present today that we invited, like the National Bureau of Investigation, the Ombudsman, the Department of Public Works and Highways, and the Department of Justice, Department of Budget Management, I would just like to quickly mention po, kasi sinasabi po basing doon sa accusations na the Blue Ribbon of the 20th Congress headed by Senator Ping Lacson, wala pong nagawa. Actually, there were bills filed because of the investigation. Isa po dyan ang... Wala kaming pakialam sa bills. Brad, walang kwenta. Bakit? Walang kwenta yung bills. Bakit? Kahit isang damukal pa bills yan, kung hindi mapapanagot yung mga mastermind, hindi magkakaroon ng hustisya ang sambayanan. Kaya ang gusto nating mangyari, di ba? Maliban sa mga bills, alamin natin kung sino nga ba yung mga mastermind. Yun ang panawagan, yun ang hinahing ng sambayan ng Pilipino. Ngayon, papaandaran mo kami. Meron ng bills. Itong si Senator Ping Lacson, ito yung mga bills. Ito yung naging resulta ng hearing. Basura. Nakakanto ko, kung bills lang pala, ang dami nating bills, dami nating batas, pero naiikutan pa rin tayo, kaya huwag mo kami paandaran, Erwin Tulfo. Langya ka masyado, chickboy. Senate Bill number Mahilig sa chicks. 1453, License Integrity Act. Ito po yung prohibiting unlawful lending, borrowing, or fraudulent use of licenses, permits, and other concessions granted by the state. Yung pagpapahiram po ng mga lisensya ng mga kontraktor. Dahil po, nabulgar po dito po sa Blue Ribbon hearing. Isa pa po ang Senate Bill number 1373, Contractors License Law. Nasaktan, no? Nasaktan ho talaga sila doon kay Senator. Nasaktan ho sila doon sa mga nagsasabi na walang nangyari doon sa hearing. Kaya bago pa magsalita yung mga agencies, didepensahan na itong si Vice Chairperson Erwin Tulfo. Hindi, Vice Chairperson siya ni Ping. Nagdrama si Ping eh. Ayoko na. Resign na ako sa Blue Ribbon. Pinatagal nila ilang buwan, walang hearing. Sige, ako na ulit. Nung tinatanong, kailan mag-hearing? Hindi, perma muna. Pero merong bill. Ayoko pa na to. Ito po yung bill restructuring and strengthening the Philippine Contractors Accreditation Board, introduces stricter qualifications and term of office for its members. Ang ibig po sabihin, hindi na po pag ikaw ay member ng PICAB, hindi ka po pwedeng makontrata sa gobyerno. SB number 1360, Master Plan for Infrastructure and National Development Act, 30-year Comprehensive Infrastructure Development Master Plan, which shall focus on the country's long-term vision, goals, and strategy of infrastructure development. Hindi po yung basta na lamang isumite yung program of work ng isa pong politiko para makakuha po ng pondo. Kailangan po ito nakabase sa Master Plan po for infrastructure and national development. Isa pa po ay ang regulation of foreign travel for government officials and employees. Senate Bill number 1362, this bill regulates foreign travels of government officials and employees who are under investigation for acts that may compromise national security, public safety, or public health. Senate Bill number 1364, amending the Bank Secrecy Act.
This measure proposes to amend the law by authorizing a competent court or investigating body to examine the bank deposits of public officials. Senate Bill number 1365, amending P Tuloy natin. conference po ng dalawang kapulungan. Isa-isa lang naman ho niya yung mga kabalbalan na nangyari sa Blue Ribbon. Pagkatapos nung pinakatagal-tagal, ang daming cheche-bureche, meron daw nangyari. Palakpakan ho natin. Ha? Yung in aid of legislation, pangalawa lang yon. Kasi ganito ho kasi mga kababayan. Dahil nga walang competent government agency ang pwedeng mag-imbestiga dito, tumakbo ang sambayan ng Pilipino sa Senado. Dahil kung tawagin yan, last bastion of democracy. Hindi pwede executive, karamihan. DPWH, DBM, sila yung nakakaladkad. Hindi pwede sa House of Representatives. Dahil yung mga gumawa sa budget, nandun sila. Zaldico nagtatago. Ngayon, nagpunta ang sambayan ng Pilipino sa Senado. Sa Blue Ribbon Committee, motu proprio. Diba? Yung in aid of legislation, pangalawa lang yun. Ang primary reason kung ba't tayo nag-iimbestiga dyan sa Blue Ribbon, para alamin kung sino ang mastermind. Then kung makapag-craft tayo ng mga kapaki-pakinabang na batas para ika nga, hindi na maulit to, well, good for us. Okay yan. Walang problema. Magbibenepisyo ang sambayanan. Pero ang sole purpose ng pag-iimbestiga malaman ang katotohanan at mapanagot ang mga mastermind. Kasi nga, executive at yung House of Representatives hindi na nakikita ng sambayan ng Pilipino na tutumbok doon sa mga mastermind dito sa mga maanumalyang project, flood control project na to. Kaya kung dinidepensahan mo yung ginawa nyo, gayong hindi naman yun ang resultang gustong makita ng sambayan ng Pilipino, kunin mo yung mic, sungal mo sa bunganga mo, Erwin Tulfo. Pambihira. Yaw-yaw kayo ng yaw-yaw. Kaya salitan, yaw-yaw kayo ng yaw-yaw. Sa pagsasagawa po ng ating budget at marami pa pong iba. Yun lamang po ay pinapaalala po natin doon sa mga nagsasabi na wala pong ginawa ang Blue Ribbon na hearings po nito mga nagdaang panahon. Yan po ang accomplishments po ng Blue Ribbon na hearing na isinagawa po natin ngayong 20th Congress. Now, we go to the presentation. Yes. If you don't mind, Mr. Chairman, yes, also to fortify what Binabrag ho nila dito yung ano nila, pinagyayabang nila yung mga accomplishment ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna nitong si Ping Lacson at nitong si Erwin Tulfo. Ito susundutan pa ho nitong di umanong kasama sa malita lang. what you're saying. Senate Bill 1835 is an Infrastructure Governance Act reorganizing the DPWH. Yeah. It's a Reorganizing the DPWH. Urur. Yan siya na ho ha. Hanggat maaari dito sa PH Update, talagang nakita nyo naman ho yan, yung ating restraint kung tawagin, di ba? Yung pagpipigil natin na gumamit ng mga walang kabuluhang mga salita. Ang gusto ko kasi natin dito sa PH Update, kahit paano, taas natin yung antas ng diskusyon sa social media. Atty. Vico Rodriguez, ikaw ba? Pero gusto nating itaas ang antas, hindi lang puro ad hominem, hindi lang puro asaran, di ba? Taas natin. Pambihira oh. Pero para sabihin na meron nangyari dun sa Blue Ribbon Committee hearing, dun sa nagdaang pamunuan, para naman ho tayo naglulukohan dyan. we filed the debate. Noted, Senator Soto. Noted. Let us now move to the presentation of the various agencies. We start with the National Bureau of Investigation. Yan, Attorney Melvin gusto ko si Melvin Matibag. Gusto ko sasabihin nila. Matibag, go ahead please. Meron po kaming prepare na slides, baka po pwedeng mablash. Nabigay ba? Melvin, nabigay ba sa ano? Committee Secretariat. Nabigay. Okay. Plus nyo. Importante yan. Go ahead. Una po sa lahat, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon at kamusta na po kayo, mga kaibigan naming senador. Wow, kayo close. Wow, close. Close na close. Kaibigan namin mga senador. Palakpakan natin. Senator Dante Marcoleta, di mo ba kaibigan? Ha? Noong Pebrero 23 po, 2026, nagsumite ng joint affidavit ng grupo na sinasabing the former security of Saldico kasama si Atty. Balikod na naglalaman ng mga aligasyon ng cash deliveries. Ang investigasyon ay sinagawa ng NBI Task Force Marino base sa deputization ng ombudsman sa sariling kapangyarihan ng NBI. So Ito ho kumbaga ito ano lang to. Kumbaga dito natin makikita yung bias ng pamahalaan. Okay? Dito natin makikita yung bias ng pamahalaan. Kasi kung inahanap talaga natin ang katotohanan, lahat pagsasalitain natin. Hindi yung narinig pa lang natin yung sinabi niya dahil tatamaan yung ating mga boss, binabakbakan na natin kagad. Ito hong mangyayari dito Paalala ko sa inyo kasi nga naman ang nature ng social media, pagka ayaw nyo na yung naririnig nyo, ilinilipat nyo na yung video, meron ho akong isang pakiusap sa inyo dito. Para mas mas lumawak ang pag-intindi natin kung anong klaseng cover up ang ginagawa ng pamahalaan dito, panoorin nyo ho itong si Melvin Matibag. Alam ko nangangatin na yung mga eyeballs nyo, kati-kati, di ba? Ito. tinawag po naming Task Force Marino ito noon, pero pwede naman na po namin palitan siguro yung pangalan ng Task Force pag pamarapati na po. Yes, please do that kasi po insulto po sa institusyon sa Philippine Marine Corps at sa Armed Forces of the Philippines dahil ito pong mga ito ay karamihan po sa kanila tulad po na nasabi ni Senator Raffy, ito po yung mga nag-awol, may kaso po, dishonorable discharge at sinabi na rin po ng AFP na maaari wag pong gamitin na sila po ay 18 Marines dahil hindi po sila lahat Marines at ang iba may mga kaso. Maraming salamat po, Attorney. Hindi mga may kaso. Yung kasing salitang dishonorably discharge, napakalawak ko. Anak ng tokwa. Kunyari, hindi nalaman ng commander mo na aksidente ka. Walang nakakaalam. Hindi ka na nakapasok sa loob ng isang buwan. Awol ka na ho kagad nun kahit na ang dahilan mo sa biglaang pagkawala. Nahulog ka sa balon. Ikaw lang mag-isa sa bahay. Alam ng mga kamag-anak mo, nag-boarding house ka lang. Nagurgul ka doon, inatake ka sa puso. Sa loob ng ilang araw, di ka nakikita. Alam nyo anong doon? Awol ka na nun. Pag walang abiso pa sabi, awol ka na nun. Dishonorably discharge. Pambihira, oo.
Sa kahit anong kadahilanan pa man at hindi rin naman pag-uusapan kung anong dahilan ng 18 Marines yan, ganyan ho sila kabayas. Dyan sa Blue Ribbon na yan. Kaya dapat talaga mag-inhibit yung si Erwin Tulfo. Tala lang po namin kung hindi task force bodyguard, baka task force bellboys po para mas appropriate po siguro. O task force bellboy kasi sa sobrang dami ng maleta, alam niyo ba yung tinutulak sa sa hotel, yung mga bellman, di ba meron silang pangkarga ng maleta? Yun kasi ginagamit nila kasi bilyon ang dinideliver nila. Tama yan, Melvin Matibag, task force bellboy. Next slide please. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang ebidensyang halaga ng affidavit ng tinaguriang 18 bodyguards. Sa kasong ito, ginamit ang affidavit bilang pangunahing ebidensya na umano'y cash deliveries. Ngunit ayon sa NBI Task Force, kailangan nating suriin kung sapat ba ang bigat ng ebidensya, kung may issue sa paggamit ng titulong Marines, at kung paano na iba ang independent recollection sa collective narrative. Ang layunin natin ay makita kung ang affidavit ay talagang... Hindi ho hindi investigador yang si Melvin Matibag. Ano sabi nitong si Attorney Balihod? Isa siyang political operator. Okay? Kumbaga, pagka kung sino pwesto, kagaya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, magpapakaaso ho siya, tapos pagka wala na, doon naman ho kakagatin niya yung mga tumulong. Ganyan ho. Palakpakan natin si Melvin Matibag. Super. nakatutulong sa pagbuo ng probable cause kung ito man ay kahinaan na dapat pagtuunan ng pansin. Sa katunayan po, ang ginamit na lang nga naming pamantayan ay probable cause at hindi na yung memorandum circular ng DOJ na nagsasabi ng there should be reasonable certainty of conviction pag mag-aakit tayo ng kaso. Next slide please. Ang tanong na dapat sagutin, nakakatulong ba o nakakasira sa kredibilidad ang label na ex-marine? Ginagamit ang label na ito para ipakita ng grupo na may integridad at disiplina. Gaya na nga po ng sinabi ni Senator Rapi Tulfo kanina sa kanyang opening statement. Sa kasong ito, may mga miyembro ng grupo na hindi naman tunay na Marines o honorably discharged. Sa katunayan po, ayon sa aming pagsusuri at pag-iimbestiga, 12 sa 16 na dating Marines ay dishonorably discharged. At may mga miyembro ng Army at Reservists lamang o sibilyan. Kaya ang ex-Marine label ay automatikong nagbibigay ng kredibilidad na sadyang ginamit upang itaas ang kalidad ng kanilang sinasabing testimonya. Next slide please. Ayon sa batas, ang testimonya ay dapat nakabatay sa personal na kaalaman. Kung ang testigo ay aktual na nakakita ng cash delivery, mas malakas ang ebidensya. Ngunit kung narinig lang niya mula sa iba, ito ay hearsay at mahina ang probative value. Ito pa isang legal na provision. Testimony must be based on personal knowledge. Hearsay has a weak probative value. Sa report na lumabas ng aming pong task force, lumalabas na karamihan sa pahayag ng ay hearsay at 10 to 20% lamang ang base sa personal knowledge ng mga affiants. Halimbawa, may testigo na nagsabing sinabi sa akin ni Estrada na may cash delivery. Hindi ako mismo ang nakakita at hindi rin po nakita kung ano ang laman ng mga maleta. Base lamang sa sinasabi ng kanilang mga kasama o kung ano ang itinext sa kanilang group chat. Next slide please. Sabi Dahil nga ho sa kaganapan sa General Santos ngayon, putulin ko ho muna tong si Melvin Matibag. Makibalita ho muna tayo sa Malacanang kung anong ginagawang hakbang ng pamahalaan para matulungan yung mga kababayan nating nagdadaan sa napakatinding trahedya ngayong mga panahon na to. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Pwede na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Auntie Claire. Unang tanong mula kay Siguro si Risa Contiveros at itong si Auntie Claire, isa yung fashion designer nila. Clisel Pardilla, PTV. Good morning po, Yusek. Yusek, how sufficient is the government's funds, particularly itong Quick Response Fund for Disaster Response and Rehabilitation, and how prepared din po itong QRF natin for the potential impacts of upcoming rainy season? Nag-utos na po ang Pangulo at kailangan tumugon po lahat ang ahensyang involved dito at concerned agencies. At alam po natin, ang pondo po sa ngayon ay sapat pa para sa pagsasagawa po ng pagligtas at pag-rescue at para po maibsan ang impact ng nangyaring sakuna nitong araw na to. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News. Good morning, Alin ang mas mahalaga, yung hearing sa Senado o yung lindol sa Mindanao? Yusek. In a Facebook live video, Senator Alan Cayetano gave Acting SP Win Gatchalian an advice, huwag magpagamit sa Malacanang. This came days after the palace said it recognizes Sen. Win's legitimacy. Ano po ang tugon niyo dito? Ang hiling lang po natin, sana ay huwag kumilos ang nasabing opisyal na parang siya pa ang biktima. Marami pong nabiktima ang kaguluhan sa Senado. Unang-una pong nabiktima dito ay ang taong bayan na naniniwala sa integridad ng Senado. Ang kaguluhan pong ito ay naganap sa pamumuno ni dating Senate President Alan Cayetano. Di dati, kawawa ho yung mga bata, mga klase. Lakas ho ng lindol. Kaya kailangan siguro yung mga yung mga otoridad. Naku po, nagiba yung kawawa ho tayo. Ganito na estado ng bansa natin tapos meron pa mga ganitong klaseng trahedya. Pinapanood ko sa video hindi ko na ipa-plus kasi hindi ko naka-blur yung mga mukha ng mga bata. Ang mga biktima rito, kasama na po rito ang umaasa ng mga EJK victims na mapapanagot ang dapat na mapanagot. Masasabi ring biktima rito ang dating Pangulong Duterte dahil ipinakita na matataas na opisyal pa ang nagkakanlong at nagpapalabas o nagpapatakas sa isang tinatawag na co-perpetrator ng crimes against humanity. Ang lahat ng kaguluhan nito ay hindi po dahil sa pakikialam ng Malacanang. Ang putukang nangyari sa Senado noong May 13, ito po ay alam, may permiso, aprobado ni Senator Alan Cayetano. Ang pag-lock and load order na isinagawa at inutos ni General Aplasca noon, ito po ay aprobado
ni Senator Hindi kasi pagka sinabi natin na nangyaring kaguluhan, kung i-skip natin yung tangkang pag-aresto, hindi natin maiintindihan, kumbaga kulang-kulang eh. Kumbaga, kung pag-uusapan natin kagad yung putukan, yung kaguluhan sa Senado, pero iniwasan natin yung yung ginawang pambabastos ng NBI sa Senado, malaki yung problema natin. Dapat kung pag-uusapan natin yan buo para maintindihan ng sambayan ng Pilipino yung konteksto, sino ba ang nagpapasok sa NBI sa Senado, bakit nagkagulo, nagkaroon ng takbuhan at lahat-lahat. Anong dahilan? Ang dahilan ho, dahil doon sa ginawa nitong si Tuta Soto. Yun ho yun. Para mas maintindihan ng ating mga kababayan. Okay? Yun ho, nag-umpisa ho tayo doon sa pamumuno nitong si Soto. Alin ba mas mahalaga? Yung kaguluhan sa Senado? Yung itong itong napakalaking problemang kinaharap natin dahil sa lindol na to. Naku. Alan Cayetano. Ang pagpapalabas o pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa ay aprobado din po ni Senator Alan Cayetano. Kung lahat pong ito ay sinasabing ni intervention ang Malacanang, lahat ng yan ay hindi mangyayari. So, ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacanang, mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal. Yusek, are you referring to Senator Alan Cayetano dun po sa sinabi niyo nagpapanggap na banal? Wala po tayong pinapatamaan sa lahat po ito. Kung tatamaan po siya, wala na po tayong magagawa ron. Yusek, on another topic. Kung sakaling banal ka naman talaga at alam mo na hindi ka naman masasaktan doon sa sinabi ni Anting Pero alam ko hindi masasaktan itong si SP Cayetano. Okay nang magpatama siya ng mga nagpapanggap na banal. Pero next time sana patamaan niya yung mga hindi nagpapanggap na pakboy. Pakboy. Meron pa mga pakboy dyan sa Senado na pambihira. What is the palace's response to Sandigan Bayan's dismissal of the Marcos family's ill-gotten wealth because the PCGG would no longer present evidence? Sa ngayon po ay hindi po tayo otorisado magsita tungkol sa family affair. Tayo po ay Palace Press Officer. Sunod na tanong mula kay Marisol Halili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, did the President Dismiss na ba yung kaso nilang ill-gotten wealth? Dismiss na? Oo. Nagtaka pa kayo. Pambihira. Oo. Kasi wala sila kaso. Talk to the Lahat ng pwedeng i-dismiss habang nakaupo sila, gagawin ho lahat yan ngayong mga panahon na to. Huwag na kayo magtaka. Kung dismiss na, dismiss. block of Senator Gatchalian, or at least Nakakatawa talagang very orchestrated itong pagdinig na to. Bakit? Inuna nila isang tanong, yung nangyari sa Mindanao, yung sa General Santos. Maya-maya susundutan nila, puro tanong na sa Senado. Ngayon gusto nila tanggapin na sambayan ng Pilipino itong mga ganitong klaseng kalokohan. Napakalaking kabalbalan. to acting Senate President Gatchalian amid the Senate gridlock. Sa ngayon po, personal wala po tayong personal na kaalaman at wala po sa ating ibinababang impormasyon patungkol po dyan. But does the President see the need to talk to Senator Gatchalian? Sa aking pagkakawari, dapat lamang po dahil siya naman po ang kinikilala na acting Senate President. So, kailangan lamang po. And what does the President want to tell the Senator, if ever? Yan po ay hypothetical. Sinabi lamang po natin na kinakailangan sila mag-usap. Of course, yung mga napepending po ng mga bills at katulad po ng sinabi ng Pangulo ay hihiling po yata ng supplemental budget. So, kailangan po silang magkausap patungkol po dito. Yusek, last na lang po. A group of lawyers is planning to file usurpation of authority against some senators following the Blue Ribbon Committee hearing last week. From the Palace's point of view, do you see were there violations following that particular hearing? Kung pag-usapan po natin ay batas, may mga elemento po ang usurpation of authority. Unang-una po ay yun yung pagpapanggap o may false pretension na sila ay may kapangyarihan pero wala. Lack of authority, walang kapangyarihan pero gumaganap sa isang kapangyarihan na naaakop lamang o naaangkop lamang sa isang tunay na may otoridad. So ang ginawa nila na paghihiring doon at hindi na sila halos kinikilala, hindi sila kinikilala ng HOR, hindi sila kinikilala ng ehekutibo. Marami na po mga legal luminaries, legal experts at mga dating Senate Presidents na nagsasabing legal ang nangyaring sesyon sa June 3. So ang pagsasagawa muli ng mga aksyon na dapat ay ginagawa ng tunay na otoridad, yan po ay masabing unlawful or rather usurpation of authority. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Ano po yung reaksyon ng Malacanang sa naging pahayag ni dating Senate President Franklin Drilon na dapat na daw makialam o mag-intervene si Pangulong Marcos dahil sa patuloy na sigalot sa Senado? May desisyon na po bang magpapatawag ang Pangulo ng special session o balak po ba niyang ipatawag at pulungin na lamang ang mga senador para maayos ito? Maganda pong panukala po yan. Nanggagaling sa dating Senate President, iginagalang na isang public servant. At ang Pangulo naman po ay hindi sarado ang pintuan sa mga ganyang klaseng mungkahi at suggestion. Okay, ang tanong na lamang po, sa katulad po ba ni Senator Alan Cayetano ay uubra yung ganitong klase ng mga suggestion? Pero ma'am, may balak na po bang pulungin ni Pangulo itong mga senador or magpapatawag siya or yung special session? Pinagmimitingan po yan. Sa ngayon ay Ayaw nga di ba merong LEDAC meeting na naka-schedule pero dahil nga ang company SP Cayetano ang makipagpulong sa kanila, hindi tunuloy. Ibig sabihin, hindi ho talaga welcome ang grupo ni SP Alan just sa Malacanang. Ngayon, para pumagit na dito sa dalawang faction na to, dahil nga bangag yung mga nasa Malacanang, hindi ho mangyayari yan. Di ba, nakakalungkot man nung sabihin at puro ho sila, nagkasangkot-sangkot na DOJ, Ombudsman. Ito, nasa ilalim naman sila ng pamumuno ng Malacanang. Pero kitang-kita ho natin yung mga kabangagan na ginagawa nila ngayong mga panahon na to. Kaya yun lang ho nakakalungkot para sa ating mga kababayan.
Wala po tayong detalye. Baka po bukas or mamayang hapon ay makakapagbigay po ako sa inyong detalye. Dahil pinag-uusapan na po yan. Ma'am, follow up lang, ma'am. Ano po yung mga nakatakdang schedule ni Pangulong Marcos sa Independence Day? At may validated report na po ba ang Malacanang hinggil sa banta o tangkang panggugulo? At ano po ang direktiba ng Pangulo dito? Sa ngayon po, definitely kung ano po yung sinasagawa ng Pangulo sa mga nakaraang Independence Day, ganun pa rin po ang magiging activity ng Pangulo. At sa patungkol po sa nasasabing rally, panggugulo, sinabi na po natin, mag-ingat po tayo sa mga ganitong aktibidad. Although wala pa po tayong natatanggap na anumang impormasyon, pero huwag nating hayaan maghasik ang kadiliman dito sa ating pamahalaan. Kailangan po tayo magtrabaho at ilabanan din po natin ang mga kampon ng kadiliman. Yung, Sunod na tanong mula kay Alvin Baldo. alam niyo ho ba mga kababayan, yung paggamit ng illegal na droga, isa ho yung parang portal na pinapapasok nyo yung mga masasamang elemento sa sarili nyo. Kasi pagka nakagamit kayo niyan, yung mga bagay na hindi nyo gagawin kung normal ang pag-iisip nyo, nagagawa nyo pagka ganyan. Kaya ang paalala natin sa Malacanang, no, para doon sa mga nagda-drugs dyan, tigilan nyo. Pinapasok nyo, pinapapasok nyo, wini-welcome nyo yung mga masasamang elemento. Kagaya na lamang ng espiritu ng pagnanakaw, espiritu ng kalibugan, espiritu, marami yan. Kaya mag-ingat po kayo, tuloy-tuloy lang ho tayo sa pananalangin dahil ano ho talaga ito. Maliban sa awayang politika lang nangyayari ngayon, matindi rin ho yung awayang spiritual at awayang laman ngayong mga panahon na to. Partida, ang dami hong nabulgar ng mga pakboy na senador. Pambihirang yan. Sa Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, yung Supreme Court sa intervention, ang sinasabi ng ibang mga legal experts, best option daw ito para finally matapos na yung issue sa leadership ng Senate, lalo na mayroon tinatawag na Gatchalian, tapos Cayetano Black. Ano pong thoughts dito ng palasyo? Kinilala po kasi, kinilala na ng ehekutibo kung sino ang tunay na liderato. Ito po ay sa pangunguna po ni Senator Sherwin Gatchalian. Kung ito'y dadalhin sa korte para malaman ang ano dapat na resulta, nasa kanila po yan. Pero as far as we are concerned, as far as the policy is concerned, we are only recognizing the leadership of Senator Sherwin Gatchalian. Kung nakakausap niyo ang Department of Finance, yung mga economic team ng Pangulo, kamusta raw po yung investors' confidence amid this mga events na nagaganap sa Senate? Sa ngayon ay alam natin na naapektuhan ng ekonomiya. Hindi lamang po ito, yung buong political tension, lahat ng political noise na ibinabato ng mga obstructionists, ng mga destabilizers. Ito po talaga ang gusto nilang mangyari. Tayo consider natin sarili natin bilang obstructionist. Okay? Ino-obstruct ho natin yung patuloy na pagnanakaw na mangyayari dito sa bansa na to. Okay? Yun ho, gusto nating pigilan yan. Pero yung progreso, kung yan ang ini-aim ng pamahalaan, ikakampi ho nila tayo dyan. Di ba, Anti-Clear? Pero hanggat maaari, obstruction ho tayo sa mga pagnanakaw, pagpupulburon, pagiging pakboy ng ibang mga politiko. Mulo ang bansa para maapektuhan ang ekonomiya at kapag naapektuhan ang ekonomiya, dahil sa kagagawa nila, ibabato na naman nito sa Pangulo. Sige, habol ko na lang. Kasi doon sa hearing sa Senate ngayon, dati tinatawag yung 18 ex-Marines na PTB ho yan. Ayun, ganda na ng kwintas mo, Uyang. Talagang paldo. Sa 18 Marines. Pero kanina doon sa pagkakaban sa kanila, ang sinasabi ni Senator Rapi Tulfo, tinawag na 18 kargador. Ano pong Pwede naman, okay lang naman. Kargador, bellboy, as long na maleta dinideliver nila, walang problema. reaction natin? Sino po itawag? Si Senator Rapi Tulfo. 18 kargador. Actually, 18 maleta boys, 18 basurero. Pwede po sila describe na ganon sa ating pananaw. Bakit basurero? Di ba mga basura ang kanilang sinasabing kinukuha at dinadala? So nakiusap lang naman po ang AFP na wag nang tawagin na sila ay ex-Marines dahil sila po ay wala na sa serbisyo nung sila ay pumasok bilang bodyguards ni Zaldico. So ang request nga po ng AFP ay kung maaaring tawagin nila na 18 witnesses or 18 bodyguards. So 18 kargadores or 18 basurero, pwede naman po sila i-describe. Grabe no, nakikita ko yung mga video na ina-upload ng mga mamamayan natin dyan sa mga kababayan natin dyan sa Mindanao. Nakakalungkot ho, habang yun ang dinadanas ng ating mga kababayan, ito naman yung pinag-uusapan sa Malacanang. Kalungkot. Nakakailang minuto na ako dito, Anti-Clear, hinihintay ko lang matalakayin ng iyong press con na yan, yung mga kaganapan sa Senado, pero wala akong nakikita. Ay kaganapan sa Malacanang, sa Mindanao, wala tayong makita. Salamat po, Yusek. Follow-up question mula kay Christian Yusores, DZMM. Wala ko kasi hindi free-flowing yung kaganapan dyan. Kumbaga, ano ho yan, kumbaga premeditated. Kung anong gusto yung patanong ng Malacanang, yun, tinatanong nitong mga to. O sana hindi galing sa malita yung mga pinamimigay sa inyo. Ay ma'am, related lang po doon sa Lindol sa Mindanao. Are we expecting na bibisita po ang Pangulo sa Mindanao or magpapatawag po siya ng meeting with government officials para po maglatag ng update sa response? Sa ngayon po ay talaga pong pinatawag na po o inutusan na po lahat ang mga concerned agencies para sa mabilisang pagtatrabaho. Ang Pangulo po kasi kung kailan po nagkakaroon talaga ng ganyan na medyo magulo po ang sitwasyon, hindi po sumasabay ang Pangulo. Dahil kapag ka po ganyan, mas mabibigyan pa po siya ng atensyon. Hindi po nais ng Pangulo na siya pang unahin. Wala, hindi siya uunahin. Baka murahin. Oo, pwede. Unahin, hindi. Baka murahin. Ano man to ako? Hindi ko sinisisi ang Lindol kay Marcos Jr. Pambira, tingnan natin kung anong magiging aksyon ng pamahalaan dyan.
So ang dapat unahin dito ang mga kababayan natin, dapat focus ang trabaho ng mga agencies at ng mga kababayan natin at mga public Kawawa mga servants Pilipino. natin sa mga tao na apektuhan po ng lindol. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Ma'am, with no recognition from the House and the Executive, how does Malacanang see Senator Cayetano's proposal for an interim arrangement? Under this arrangement daw po, since both Cayetano and Gatchalian maintain their legitimate leadership of the Senate, dual signatory and joint certification system for official transactions daw po and documents habang wala pang declared na official Senate President. Muli, ang kinikilala ng ehekutibo ay si Senator Sherwin Gatchalian. Walang maidudulot sa ngayon ng ganitong klaseng arrangement. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano. Again, uulitin natin, tanging si Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilala nating liderato ngayon sa Senado. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Minute. Nung pagkaupo pa lang ni SP Cayetano, hindi nyo naman talaga kinikilala. Ayun na nga mga kababayan, tayo ho ay nabigo sa press ko na to ni Auntie Claire dahil inaasahan natin na sana paborable sa mga kababayan natin naghihirap ngayon dyan sa Mindanao dahil sa lindol ang magiging sentro ng talakayan dyan sa Senado. Kaya ko lang naman sinegway dito, akala ko yun ang magiging tema ng kanilang pag-uusapan o magiging mga paksa dito sa press ko na to, tayo ho ay nabigo. Ayan pa nga ho bang aasahan natin, talagang ganyan lang naman ho sila sa Malacanang. So ladies, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Maging ato kayo lahat, Palitan natin Pilipinas.